Pero wala akong plano na maging politiko. Hindi nyo pinangarap niyo Hindi ko pinangarap. So never in your mind na tatakbo kong konsehal? Wala talaga. Nanalo na ako at naging politiko na ako, hinahanap na ng katawan ko, ng isip ko, yung ginagawa ko. Kaya siguro kung mapapansin nyo, kung gaano ko kasipag noon, nung bago pa lang ako, hanggang ngayon, mas nadoble pa yung sipag ko. Ako pala si Councilor Manny De Vera the Twin. 21 years service sa pagkakonsihal, may 3 anak na puro lalaki, pang-4 sa 10 magkakapatid, 4 na babae, 6 na lalaki, and of course, 1 na asawa. Parang hindi pa kayo sure. Sure na sure, isa. Sure na sure. Only one. Ang mami ko noon, nung dalaga pa siya, is teacher. Tapos ang daddy ko, foreman sa machine shop. Dating mayor ng bayan ng Kalasyaw. Pang ilang term yun na tong Pang-7, parang pang 21 years. Uy, grabe. Dito na kayo tumanda. Mukhang hindi naman siguro tumanda. Parang ganun na rin. Sa sobrang tagal, medyo talagang tumanda na rin tayo dahil nagkaroon na rin tayo ng puting buhok, wrinkles. Tapos, meron din tayong business na yung The Twin Machine Works. Yung The Twin Machine Works, ano yung mga ginagawa nyo dun? More on reconditioning and more on sa mga steel gate, ganun. May mga ginagawa tayong, alam mo yung sa mga drainage, ganun, yung steel gate, lalo na sa mga dam. Akala ko sa mga kotse. Yeah, more on talaga, ang namin is yung sa sasakyan. Overhauling. Pag sinabing overhauling, maraming gagawin doon. May build up, may oversize, may kailangan na, yun yung mga gagawin, i-reconditioning siya. Ang branch namin, Alaminos, Lawag, Baguio. So, at saka Kalasyaw, main, yes. Saan kayo nag-high school? Divine Word Academy of Dagupan. May mga kalokohan rin kayo nung high school kayo. Siyempre, hindi pa kayo konsyal nun. Marami. Ano yung mga kalokohan nyo dati nung high school din kayo? Nung high school namin, 4th year namin, siyempre, may may kodigo kami. Pasa. 4th year na kami, so may mga copy kami na kinokopyahan, no? So, bigay, sagot. Ay, yung isang kasama namin, masayang-masaya, sabi, yes, gagraduate na ako. Kami, tuwang-tuwa din kami. Pero ako, tsaka yung ibang kasama ko, hindi namin pinerfect. Yung kasama namin, pinerfect niya. Ang masakit pa doon, nung checkin yung isa kanya, di ba, check nga lahat. Nakuha niya 100. Nandun pa yung papel, naka-attach pa doon yung papel doon sa test paper. Anong ginawa sa kanya? Wala, siya ulit, na-retain siya. Wala siya, balik 4th year ulit siya. Hindi kayo nadawit? Hindi ako nadawit. Magaling eh. Malinis gumalaw. Saan kayo nag-college? Siyempre, proud. Tatak, UBE. Philippine College of Science and Technology. First batch. First batch. So, hindi kayo pumapasok? Pumapasok naman. Pumapasok. So, anong mga kalukuhan nyo rin nung college kayo eh? Umuwi kasi ako noon, late na talaga. Mga, 3, 4, 5, minsan, umuwi ako 6 o'clock, 7 o'clock. Nakasalubong ko daddy ko. Oh, saan ka galing? Sabi sa, daddy, katatapos ko lang ng jogging, pauwi na ako. Sabi ko, gano'n. Walang yaka sa... Nang umaga po. Nang umaga. Lasing kayo nun? Oo, syempre. Pero hindi halata. Gumaganon ako. Minsan, umuwi ako, hindi ko na alam. Mas sabi nyo bang, sakit kayo ng ulo dati sa parents nyo? Yun lang naman problema sa akin, yung hindi ako umuwi ng maaga. Umaga na. Kasi ang nangyari niyan, sa sasakyan kasi, parang 6-7 kami magkakaibigan. Ako naghahatid sa kanila. Ganun ako noon, hinahatid ko sila isa-isa yung mga kaibigan ko noon. Meron pa yung nangyari minsan, punta kami ng VMU, pumunta kami sa Sampabian, 13 babae. 13 babae talaga. Na lang yung gimmick lang. Oo, gimmick lang. Anong kotse nyo? Yung L-type na Lancer, yung 1976 model. Sedan lang? Sedan lang yun. Paano kayo nagkasya doon? Kasi yung 4 na kaibigan ko lalaki, nandun sila sa likod. Di ba? Tinas yung trunk. Nandun sila, nakaupo sila. Tapos yung mga babae, yung sa driver side siguro, kami doon? 3 kami doon. Yung isa katabi ko, yung isa nakakandong sa akin. Marami talaga. Maraming akong experience. Si Isma, nag-drive rin to. Ang sa kanya, 71? Sedan lang. Anong sasakyan? Sedan, kotse lang. 71 sila. 71, dami naman. Anong meron? Dalawa sa harap, 69 sila sa likod. Yun hindi ko pa na-experience. Masubukan nga yan. Yung 72 na yan. 71 lang. 71. Hindi, baka may sumobra na isa eh. Di ba, uso ngayon yung mga meeting de avance, mga house to house. Meron ba kayong mga sobrang lap trip na experience sa mga Nung nakaraan na election, may meeting de avance. Ang tanong ko noon, dahil nagbibigay ako ng question Okay. So, ang sinasabi ko, sa pandemic,
kung may simptomas, anong simptomas ang manok? Akong ganon. Yung isa naman sumasagot. Sabi sa akin, alam ko na yan. Sabi niya, manukok. Sabi niya ganon. Manukok. Sabi niya ganon. Di, siyempre ako, napahiya ako. Sabi kong ganon. Sige. Ako, Anton, manok. Sumasibag, sabi ko. Ang taklatan, ganito, manuktok. Sabi niya gano'n. Manuktok, sabi niya. Nilapitan ko. Sige, duman tayo, sabi kong gano'n. Tay, lahat ng mga tanong ko, parang alam mo na lahat. Siguro, sumusunod ka nun sa meeting di abansin namin. Kakong gano'n. Ito, question ko. Anong manok ang hindi na tumatayo? Sabi kong gano'n sa kanya. Wala siyang masagot. Sirit, sabi niya gano'n. Sabi niya, manok mo, tatay. Sabi kong gano'n. Lasing na rin siya, lasing. Ay, tawa ng tawa rin, tawa ng tawa. Di ba, nag-start na yung kampanya. Nag-ikot na ba kayo? Nag-iikot monitoring sa mga nagdidikit ng mga tarpaulin. At the same time, pinupunta natin yung mga kaibigan natin, mga leaders natin. Ayun lang naman yung so far na ginagawa namin. And of course, yung Team Carmack, meron tayong Dayo series, which is talagang, yun yung talaga ini-enjoy namin dahil nakikipaglaro kami sa mga manglalaro. Dahil si Mayor, si Boss Pat, mahilig rin kasi maglaro ng basketball. Ganon din si Vice Mayor. Pustahan din yun, Consi? Wala. Walang pustahan. Kapag dadayo serye kayo, parang bihira akong makakita ng highlights ni Consi. Ako, kasi more on... Hindi kay Buhaya. Pasa ako eh. Pero sa totoo, buhaya ako. Hindi, honestly, talagang ako, pagka puwapasa ako, lalo pag na-shoot ng kasama, parang shoot ko na rin eh. Oo. Anong mga nasa tingin nyo pong kulang or kailangan pong i-improve sa bayan po ng Kalasyaw? Yes, magandang tanong yan. Unang-una, alam nyo naman, ang bayan ng Kalasyaw ay maraming mga establishmento na tinatayo. Lalo na ang hinihintay natin yung SM. Ang kailangan improve yung traffic. Dumadami ng establishmento sa atin, pero yung mga sasakyan, minsan hindi niya nakaya eh. Lalo na doon sa intersection sa Jollibee Kalasyaw. Pero ang nakikita ko dyan, which is naumpisahan na ni Mayor Mamilin Agustin Karamat, nung buhay pa siya, talagang nagkaroon na ng feasibility studies. Nagbibilang na sila ng mga pumapasok, lumalabas. Akala ko noon, ang pagkaalam ko, pag gagawa ka ng traffic light, gagawa na agad. Hindi pala. Kailangan pa pala ng mga... Data. Data. Yung mga kung ilan ang lumalabas, ilan pumapasok sa isang araw. Isang buwan pala yun. Na magbibilang. Magbibilang kung tapos kung paano ang arrangement ng sinong nauuna, sinong ganun. So ngayon, nakikita ko naman, parang yun na rin magiging ng national. Gagawin na ata yung traffic lights natin dyan sa may intersection. Perfect. Di mawawalan ng trabaho yung mga poso. Hindi naman mawawalan. Mababawasan lang yung trabaho nila. Mapupunta na sa ibang place na mas bibigyan nilang priority. This term, ano yung mga nagawa niyong proud kayo? Proud ako na nagawa ko. Nung tinayo yung SNR, McDonald's, ibang establishmento na bago, meron kasi tayong ginawang ordinansa na inaprubahan ng lahat ng sangguniang bayan 2010 na lahat ng itatayong establishmento ay dapat at least 100% na lang ang magiging empleyado ay taga Kalasyaw. So, trabaho para sa mga Kalasyawin nyo. Kaya ako yung author na yun, yung ordinansa na yun. Natuwa nga ako na nung tinayo yung SNR, Robinson, tinayo ang McDonald's, makikita nyo na talagang majority of employees ay taga Kalasyaw. Very proud ako na at mga kasama kong konsyal na naibibigay natin sa mga kababayan natin ng trabaho para sa kanila. Ako naman yung Committee on Education, nung kay Mayor Job kasi 500 yung scholarship natin. Sinasabi ko nung meeting de avance, yung 5,000, gagawin natin 10,000. Pero nung nag-usap kami ni Mayor Mamilin, parang kokonti yung mabibigyan kung 10,000 lang. So ang gusto ni Mayor Mamilin is lapag. Lahat halos mabibigyan. Mas dumami. Yung 500 naging 600. Yung scholar natin. So natutuwa naman na tayo dahil yung 600, hindi lang naging 600. Naging 700 na. O per month? Per sem yun. Per sem. So, kapag binigyan uli kayo ng pagkakataon, magiging 700 na. Ngayon, 700 na siya eh. 700 na siya eh. Dahil pinadagdagan din ni Mayor Kevin. Baka pag si Boss Patrick na ang magiging mayor, 7,000? baka abutin na 7,000. O, diba? Oo. 21 years kayo in public service. So, kayo ba ang pinaka-veterano sa lahat? Kayo ba yung pinakamatagal? Ako na yung pinakamatagal. So, kayo yung parang ama. Senior. Wag naman ama, senior lang. Ngayon ba, gusto nyo bang tumaas? Ganun. Nung una, may pangarap ako na tumaas. Pero sa ngayon, parang wala na akong plano. Bakit? Dahil nakikita ko may marami ng mas bata sa akin. Na nakikita ko na potential din sila. Parang si Boss Patrick Karamat, nakikita ko parang siya na yung magbibigay ng
yung sinisigaw ko noon nung 2001, nung 24 years old ako. Lagi ko sinasabi, ang kabataan ay pag-asa ng bayan.